Hi, I'm Arnold Subastil. By profession, I'm a web developer. IT. I graduated BS IT. And kahit po ganun, I have this passion sa story. Mahilig po akong magbasa ng mga kwento and naiisip ko po na mostly ng mga nababasa ko is mga foreign, like yung mga pinlaki ako sa mga middle grade, like yung mga The Usual, Harry Potter, and then Hunger Games, yung mga ganun. And naisip ko po na kung nakaka-capture ako ng mga ganitong story, why not magsulat din ako ng sa akin. I think may mga inspiration, mga Filipino books din po na inspired ako na isulat is nakita ko nung kung paano gaano sila kalaya magsulat. So doon ko po na-realize na baka kaya ko din, baka dahil yung idadrive ako ng kagustuhan ko na sumulat. So sinubukan ko po magsulat nung nagkaroon po ako ng time kasi after my career po, after ng pandemic, and grabe po yung time na nakuha natin, di ba po? Kasi dahil work from home, may time tayo, syempre biyahe kasi sa Ortigas pa ako nag-work. So, ang biyahe ko is isang araw is 4 hours. So, dahil sa pandemic, nakulong ako sa bahay, then I have that 4 hours in a day. So, naisip ko, magsulat kaya ako. And naisip ko po na kapag nagsulat ako, ay gusto kong yung isusulat ko is hindi lang express kung sino. Kasi naisip ko po, pwede naman yun sa event. Pero naisip ko ay ano yung mensahe ng isusulat. So, ang gusto kong maging branding pala yung term niya, hindi ko alam. Pero ang gusto ko po is, kapag nagsulat ako, may mensahe na pagkatapos basahin yun ng mga tao kung sinong makakabasa, na mas magiging mabuti sila. Kumbaga, they will be a better person because of that. Hindi naman sobrang buti, pero at least a piece of them na na-build from reading. Kumbaga, hindi na sayang yung oras nila. So yun, I started po ng pandemic, yun yung sinulat ko, may mga book na akong sinulat na self-published kasi hindi naman ako kilala sa larangan. Ano lang ako, programmer ako, iba yung field ko. So wala akong kilala, wala akong sa education. May yung mga kapatid ko na sa education. So hindi ko alam ano yung educational, ano yung ganito, ano yung pang-build ng young people. Pero ang meron lang ako that time is a heart for them, na yung puso ko na I want them to be better. I want to help them based on my experience. So sinulat ko yung based on my experience. And then sulat-sulat, may mga short stories, kapag may basahan, magpapasa. Then nakita ko po yung sa lampara, so I shoot my shot. And then una pa yung simpalihan, ang dami kong natutunan galing kay Sir Jun sa speaker. And then in-encourage nila ako na pwede itong story mo is pwede mong magawang novel. So gawin mo to, binigyan nila kami ng deadline ng ganito. And then sinulat ko siya, talagang ninote ko yung mga sinabi nila. And then kagaya ng building ng character, kailangan kakilala mo yung character, hindi ikaw mismo kasi magiging preachy ka. So, ginawa ko siyang kilala ko. Gusto nila na medyo may magic. So, na-inspire ako sa ibang mga anime na napapanood ko. And then, ginawa ko siyang Filipino. So, yun, yung ride ng bus, yung sasakay sa bus, may nagtitinda sa bus, yung sa school, ng mga bata, pag nawala ka ng ballpen, anong itsura ng bata na nawala ng ballpen during exams. So yun, sinulat ko lahat ng hindi mga urban legend sa community. Sinulat ko siya lahat. I think, itong saan napupunta ang mga nawawalan ng gutter is culmination of my childhood. At the same time, kung sino na ako ngayon. So, I think yun yung naging process ng sulat ko. So, yun na yung naging ko na wala akong susulat na hindi ko na-experience. And then, laging mga nasusulat ko ay a part of me giving to everyone na makakabasa and hoping that my story will give them something, will uplift them or at least comfort them during these times na it seems like hopeless, and I want them to feel like a warm embrace of my words. Yeah. While you're doing the writing of that review, may ano yung mga struggles on knowing para matapos ito, and then ano yung mga inspiration mo para mas tuloy-tuloy naman yung drama ng bawat chapter?
Yung journey ko, kasi like I said, hindi man sa ano, kasi ang dali lang kasi ng gumaldal. I mean, kapag, kasi lalo ko, inisip ko kasi kapag nagsusulat ako, yun yung process ko na I'm talking to a friend na magkaibigan kami, and ito yung kwento ko, and ito yung gusto ko kung paano ko siya ikwento. And then, ganun yung ginagawa, ayun yung process ko. So, although nagkaroon ako ng struggle, kasi during the deadline, na-hospital ako kasi na-ano ko sa kidney stone. So, yung ano ko, na-tip off yung storytelling ko na kailangan ko hospital, then patuloy ko siya. And then, so, medyo na-late ako. Yun yung naging struggle. So, konting late, pero sabi ko, on time pa ba ako? And then, nagkaroon ng yung vacation, nag-vacation ako sa Dumaguete, and then nagkaroon ako ng time na mag-reflect. And then, yun yung solution. I mean, kapag kalmado yung isip ko, and then, I'm just talking to a friend. So, umupo ko sa isang workshop, and then, bumalik ako. And then, na-advance ko pa siya. So, kasi parang, hindi ba halata, I mean, nahalata siguro na, I enjoy talking to someone, enjoy sharing na kung ano yung ng mga experience ko, na alam ko hindi siya generic, alam ko yung solution ng buhay ko is hindi similar sa nararanasan ng iba. Pero I think, if people have the heart to share the piece of them sa others, dun nag-i-improve yung mga tao. I mean, yun din yung na-discuss sa libro. Kapag nabigay mo sa iba yung oras mo, nawala yun sa'yo. And yet, kapag binigay mo yung oras mo sa iba, nabibuild, nagkakaroon ka ng something na hindi sa'yo before, pero nawalan ka ng oras. And yet, nagkaroon ka ng connection sa iba. So, ano mo na rin yung amount sa other people? Ano yung turning point sa libro na yan na bakit kailangan basahin ng mga ordinary people na hindi naman mahilig magbasa, lalo na yung mga kabataan yun na more on gadgets na yung hinahawakan? Yun din, yun yung target kasi yun yung challenge na bakit siya babasahin ng mga tao. And una, if I'm going to focus ng word winning, kaya syempre, talaliman mo yung masalaman. Kailangan sobrang mabulok lang kang magsalita, di ba? If I focus on that, ang gagawin mo is, magiging, ito target mo, mala NPE, kailangan ganun ka mag-present, mala award-winning, malalalim kang mag-post. Pero ang inisip ko, ayoko siyang magkaroon ng award at alikabukin sa shelf na ako lang ang nakakabasa. Ang gusto ko sa kanya is as much as possible, mabasa siya ng iba. Kahit bonus yung award, I'm glad sa recognition and I really appreciate it. Pero ang pinaka-target talaga is maging kaibigan siya ng mga tao. And so yung encouragement is sobrang gaan ng storytelling niya na tipong gumagamit na ng mga term na kung paano lang ako magsalita. So kung I interview some people na mga kakilala ko na ano ba nakaka-enjoy sa akin kausap? Kaya kasi mga medyo witty, medyo nakakatawa, creative yung presentation. So yun yung ginawa ko sa libro. So yun yung para madali siyang basahin na kapag binuklat nila na, uy, kaibigan ako, ito yung kwento ko. So yun yung naging target sa iba. Kasi, I mean, kapag itong story is walang nagbasa, wala siyang pinag-iba sa kwento sa isip ko. Ako lang nakakakita, ako lang nakakabasa, ako lang nakaka-enjoy. Pero kapag nabigay ko siya sa iba, it's a piece of me. It's a piece of who I am. And I'm presenting it to them na hindi malalim, hindi pa genius. But as a friend na pwede mong basahin kasi minsan hindi naman tayo magkasama lagi, and then babasahin mo yung parte ko, yung kung sino. So yun. Isang quotable line sa book. Quotable line. I think yung pinaka-paborito kasi kung ano yung iniwan ko sa mababasa. Although hindi naman siya spoiler. Ano naman siya, it's a line galing sa spirito ng nawawalang bagay. Because yung character ng spirito ng mga nawawalang bagay, fancy Kiko na natutuwa siya na may view siya sa bata na iba sa iba.
yung batang si Kiko is pareho din siya ng iba na masunuring bata. Hindi siya yung makulit, hindi siya yung ma-highlight. Ang tipo ni Kiko is kapag pumasok siya sa room, hindi siya makikita sa crowd of people, hindi siya magsa-stand out. It's just a kid kagaya ng iba. Pero nakita siya ng spirit na ng mga nawawalang bagay, and yun yung nakita niya na Kiko is drifting apart without him knowing. So, nakita ng espiritu na yon kung ano yung special sa kanya, and yet bibigyan siya ng chance na kung ano yung hindi niya kinukuha. So, yung quote na yun is, yun yung huling sinabi sa kanya ng espiritu ng mga nawawalang bagay. Sa paglalakbay niya, sabi sa kanya, mabagal na lakad, maingat. Mabagal na lakad, maingat, higit sa lahat, malaya. Kasi parang ina-expand ng character sa protagonist na sige, bagalan mo, okay lang. Hindi mo kailangan magpadalas. Kung kailangan mo mag-ingat, okay lang. Kung ganun kang bata, kasi ganun akong bata. I mean, nakaalala ko ng bata ako. Hanggat sigurado hindi ako madalakan. Hindi ako tatanong dyan, kung hindi ko alam yung mangyayari. And I want the message to be, it's fine. It's fine. Medyo boring yung buhay mo, okay lang yun. And gusto mong mabagal na yung mga goals mo hindi mo agad nakukuha or medyo na-late ka sa studies. And that's fine. Mabagal, maingat, higit sa lahat, malaya. Ibig sabihin, pwede mo ikaw ang mag-form sa sarili mo kung ano yung timeline mo. And pwede mong gamitin yung culture, pwede mong gamitin yung kultura na nagsasabi na eto ka, ganito yung magandang maging doktor ka, or maging engineer, mga ganon. And yet, malaya, mabagal, maingat, higit sa lahat, malaya. Ibig sabihin, choice mo siya kung saan ka pupunta. Doesn't mind them to mind. Yeah, right now kasi ano pa siya, I mean, launch na as an announcement. I'm not sure if it's available na siya kaagad, but of course it will be available sa Lampara. Ito po yung una kong libro sa Lampara Books. Super excited ako kasi nung bata ako nakikita ko lang yung Lampara na doon lang, yun lang yung provide sa school. So hati-hati kami kasi ano yun sa school yun. So na-excite ako na isa na rin ako sa nagsusulat sa Lampara. Also, I invite them na ma-curious kung saan ba talaga napupunta ang mga nawawalang nail cutter. Alam ko, sobrang nakakatuwa na yung one day na nakafocus niya. Tanong din to ng iba. May title pa lang, may iba na nagsasabi na, actually sa akin gunting eh. Pero malalaman po nila kung saan man napupunta ang mga nawawalang nail cutter. And yet, yung purpose, yung question ng purpose, kung sino ka talaga at kung ano yung pipiliin mong maging. Sana po ma-curious kayo, supportan niyo po yung mga Filipino books, and given the chance na ibahagi ang mga karanasan nyo na tulad ni Kiko na malaya na pagpili, malaya na piliin ang mabuti para sa sarili. Yun lang.